Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Medyo maaga tayo. Para hindi ako mapuyat no, mga boss no. Magbigay lang ho tayo ng ano. Salamat sa sumadagdag na subscriber no, mga friend. Magbigay lang ho tayo ng ano rito. Reaction kay Idol Podcaster tungkol ito kay Chis Escudero. Oo. Ang topic niya po rito si Chis Escudero. Oo. Meron ho itong 20,000 views. 4 hours ago lang ho ito. Ha? May 189,000 subscriber na pala si Idol. Oo. Okay lang yun. Oo. Chis, kinumpara si Sarah kay Jesus Christ na ipinako sa krus kahit walang kasalanan. Wala raw clamor. Napanood nyo na siguro to. Pakinggan natin. Días, damas y caballeros, Senate President Chis Escudero called for a press conference today. Nagmadali naman akong tapusin yung isang meeting ko dahil akala ko mag-aanunsyo na siya na itutuloy na niya yung impeachment trial. Pero yung pala, akala mo lang yon, Idol. Mas lalong nagpatigas siya sa sarili niyang posisyon at ganun daw ang posisyon ng mga kapo-senator niya na sa June or July na lang or August simulan ang trial. In fact, nung tinanong siya, how about yung public opinion? Kasi sagot niya yung mga reporter sa issue ng forthwith. Sabi niya, hindi daw sila obligado ituloy yun. So, balik naman sa kanya ng mga reporter, paano yung public claimor? May public claimor na 70% ng mga tao gusto i-impeach na si Sarah. Minaliit niya yung public claimor. Sabi niya, wala naman public claimor. Sabi niya, 3 lang ang impeachment complaint, pang-4 yung huli. Pagkatapos sabi niya, ilan lang padala sa kanya ng letter ukol dito. Sabi niya, sabi niya, hindi naman dahil sa kailangan gumalaw kami dahil may public claimor. Hindi naman ibig sabihin may public claimor, totoo na. Sabi niya, tingnan nyo, si Jesus Christ, ipinako sa krus dahil may public claimor daw sa mga Israelites, pero inosente naman sa mga paratang sa kanya na gusto niya magkudeta laban sa mga Roman authority o Roman officials of the land, di ba? Sila Ponce Pilato. So sabi niya, kaya hindi yan madadala sa mga public claimor. Pero naintriga lang ako dyan kasi of all people na kinumpara niya si Sara Duterte ay kay Jesus Christ pa. So sinasabi na rin ba niya na inosente si Sara kaya hindi niya minabadali ang impeachment? Panoorin natin yung interview kasi na pangit pa rin ang signal at baka mawala ulit. Ito yung last portion ng interview. The legal validity yan, hindi ko alam. No, I don't know what legal validity it will have. And we're just opening up ourselves to legal question. Why will I do that at this juncture? Ano? Maski si Atty. Enzo, ito rin ang topic si Chis Escudero. Oo. June 2. Hindi pinag-uusapan sa Viber group namin eh. May isang senador nagbabiyahe ngayon, nag-hunting. Yun ang pinag-usapan kanina umaga sa Viber group namin. Hunting may time kayo sa hunting sa pera namin Siguro sa Africa pa yan, bawal na yan ngayon. Papunta ako sa Africa sa June, pero sarili kong pera. What clamor? Talaga si Idol ba no? From who? I'm sorry? Yun, dinidebate siya ng mga reporter. Darling. So yun lang sir, parang as an argument,
to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga sir now, mayroong mga calls sa'yo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa'yo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Isang libro namang sinabing naging clamor na yung isang kaso. May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso eh. Ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Teka nga, kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang. Walang pwede sa kanya yung mga sumusulat sa kanya, mga friend, no? 3 pa lang daw sumusulat sa kanya na umpisa niya ng impeachment, no? Yung trial, oo. Gusto niya siguro talaga people power na, no? Para nag-ano naman na, marami naman ang nagrarally para umpisahan na niya trial, di ba? Ano yung sinasabi yung 3 pa lang? Tuloy. 3 sulat, 1 kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? Yan. Sa libro ko, hindi Pangalawa, babalik naman natin ng panahon ng Jesus. Yun. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman siya. Hindi, di ba? So, tigilan yung clamor. Pinagtawanan pa niya na nung time ni Jesus Christ daw may clamor, pero hindi naman issue ng pagnanakaw yung clamor na yun kay Jesus Christ. At saka syempre hindi naman niya lugar yun. Ito lugar natin ito at sariling vice president natin, pinagnakawan tayo. So kaya may clamor talaga. Minamaliit lang niya Parang kinukumpara niya si Santa Sara kay Jesus Christ. So ibig sabihin, sinasabi niya na inosente si Sara, kaya ayaw niya madaliin ang kaso dahil inosente si Sara. Yan ang paulit-ulit niya sinasabi na hindi sila obligasyon kahit sinasabi na ng mga reporter yung forthwith, kahit may mandamos na sa Supreme Court. Pero sabi niya, hindi kami mamadaliin yan kasi kahit yung mga sinasabi parang ano siguro Idol Bad, kaya niya nabanggit yung although para suntok sa buwan naman talaga kung bakit naisip nito si Chis Escudero ang Panginoong Jesucristo ipasok dito sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte na gumawa trial nitong conviction nitong Sara Duterte na to sa Senado, di ba mga friend? Pero patulan na natin binanggit niya si Cristo, yung Panginoong Jesus di ba? Siguro baka iniisip ni Sara itong si Chis Escudero na siya ngayon ang Pilato na nasa kamay niya ang buhay ni Sara Duterte. Tanginang yan, Chis Escudero, ano ba? Pero yun nga, dapat subalit ngunit, Chis Escudero, magkaiba naman yung si Jesus Christ at saka si Sara Duterte. No? Pero kung ilalagay mo sa kagustuhan mo na ikumpara nga yung Jesus Christ kay Sara Duterte at ikaw si Ponce Pilato, pwede rin. Pero baliktad kasi si Ponce Pilato, nung dinala, huli na nung dinala kay ang alam ko huli na dinala kay kay Ponce Pilato ang Kristo Una yata dinala kay Caiphas, tapos kay Herodes. Yan 3 yan si Caiphas, si Herodes. Pastor John, correct me if I'm wrong kay Caiphas, kay Herodes. 3 hari nga yan na pagdadala kay Kristo yung Kristo, paano kung saan dinadala Oo. Dahil tinatanong siya sa may mga katanungan sa kanya di ba? Na hindi naman niya sinasagot. Ewan ko sino yung isang ay malapit na mahal araw Abril, di ba? Pwede. Marami ako naririnig, sabi nung si Caiphas ba yun o si Herodes, na ikaw ay marami kang nabubuhay mong patay. Nakakakita ang bulag, nakakarinig ang bingi. Diba? Ganon. Nakakalakad ang pilay. Alam mo, gawin mong alak itong tubig na to,
at maniniwala na ako sa mga naririnig ko. Sabi ng isang hari. Diba? Hindi niya na ginawa. Binuga sa mukha niya yung ininom niya, binuga sa mukha niya. Ayun ho yan sa pelikula. May alisin sa harap yan. Dali niyo dyan kay ganun. Bandang huli nga, dinala kay Pilato. Ano to? Sabi ni Pilato. Si Pilatong pinaka-judge parang si Escudero. Nasa kamay niya ngayon ang buhay ni ni Sara Duterte. Mga ganun. Diba, mga friend? At yun nga, almost 250 congressman ang pumirma. Na in-impeach na siya sa Kongreso. Patutunayan na guilty yung conviction na lang sa Senado, diba? Yun, parang ganun. Pagdating kay Pilato, sabi ni Pilato, ano to? Ganito. In-interview niya na naman yung Kristo, yung Jesus, no? Do you know, I have the power to release you, power to crucify you? Alam mo si Jesus, wala kang power sa akin, you don't have any power over me, sabi niya. Sabi, ikaw hari, ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako, it's on your own lips. Ganun mga kung ikaw hari, asa ng iyong kaharian? My kingdom is not of this world. Ganyan. Ayaw sumagot ng Kristo, tinatanong siya, di ba? Maraming akusasyon sa'yo, hindi siya umiimik, di ba? Dali niya yan doon, nabalik niya doon. Binalik na naman siya doon. Kay Caiphas o kay Herodes, mamaya, binalik na naman siya kay Pilato. Nabuisit na yung Pilato. Pero, parang kagaya rin ito si Escudero, si Pilato. Ayaw niyang, hanggat maari, ayaw niyang desisyonan si Sara Duterte. Pero, Escudero, mali yung pagkukumpara mo. Huwag mo siya ikukumpara kay Jesus, no? Kasi si Jesus, banal. Ito namang si Sara Duterte na ayaw mong galawin, hibang. Oo, hibang, hindi yan banal, no? At yun nga, sabi nga ni Idol Badcaster, magnanakaw. Tsaka napakaraming niyan, Escudero, katakot-takot ang kasalanan niyan. 612.5 million ang hindi maipaliwanag niyang ayaw mong galawin. Kaya nga meron nga forthwith, apurahin, parang ganon. Diyos me. Pilit mong itinitigas yung katwiran mo na 2 buwan yung pabadjing kayo sa Kongreso. Ngayon kami apurahin nyo rito. Hindi, maghintay kayo 5 buwan. May ganun ba yun? Paano nga ron kung naisa katuparan yung inutusan ni Sara na napatay si Bongbong? Di wala na. Todas, mother pati daughter, di ba? Presidente si Sara. Di ba? Yan ang hinihiring pa ngayon Hindi pa malaman kung sino yung kinausap ni Sara Duterte papatay diyan sa magkasawa na yan, tsaka kay Martin Romualdez, di ba mga friend? Balik tayo rito. Sa totoo mga friend, no? Ayaw talaga ni Pilato na i-crucify ang Panginoong Hesus. Ayaw niya talaga. Di ba? Kaya lang sa dami ng trolls, kaya ulit-ulit ako, yung troll, panahon pa ni Hesus Kristo yan. Kaya napako ang Panginoong Hesus dahil nga dyan sa mga buwisit na troll na yan. Di ba? Sa kadahilan ng ayaw nga ni Pilato na ipako sa krus ang Panginoong Hesus, nilabas niya si Barabas. Pusakal na magnanakaw, kriminal, nakakulong. Meron palang batas nung araw pag may parang piyesta, mga ganon, may papalaya ng 1 preso ang Pilato. Di ba? Kaya inilabas niya yung pinakamasama na, si Barabas. Sino ang gusto niyang palayain ko? Itong walang yan to, o itong si Jesus na wala akong makita na bahid kasalanan? Yun. Ang sigaw ngayon ng mga troll, Free Barabas! Jesus Escudero ka naman. Si Panginoong Jesus wala namang kasalanan.
Eto na lang na mga pre. Total, yan namang hearing na sa Senado. Hindi rin na susunod yan kung minsan Like nung nangyari kay Erap. Diba? Nanalo si Erap. Yung mga maka-Erap nanalo. Not to open the envelope. Ngayon, itong mga natalong senador, nagsitayuan na at umalis na. Iniwan na sila. Sumasayaw pa nga si, Aquino Oreta ba yun? O sumasayaw siya dahil nanalo sila. O saya siya. O, di ba? Baka yung pa nakapag kaya nabuisit yung mga senador na natalo O, and the rest is history. Ang nag-decide din para mapatalsik si Erap, taong bayan. Di ba? Taong bayan. Kaya nga people power to, di ba? Ngayon, eto mga boss. To sana makarating to sa COMELEC. Para wala nang maraming cheche-boreche ang impeachment na yan. Ngayon, yun ang pinag-uusapan din ng mga kongresista, katagal, pinapanood ko, tungkol pa rin sa impeachment doon, impeachment dito. Bakit hindi nilang isama yan sa botohan sa darating na Mayo? Pwede naman siguro. Separate votes. Let the people decide. Total, lumalabas na sa survey. Mas maraming tao na gusto nang ma-impeach si Sara Duterte. 32 million votes yan. Ang nakuha niya landslide. Pero ngayon, pagdating sa survey, more than 47% na yata ang gustong ma-impeach yan. Asa na yung 32,000 votes na sinasabi niyan? Kung totoo yan. 32 million votes. Di ba? Ngayon, ang layo ng gusto na siyang ma-impeach. Di ba? Sama na lang sa pulutan yan. Total, tayo naman ang may-ari nitong Republika ng Pilipinas Mga public servant lang natin mga lahat yan di ba? Magmula sa presidente hanggang sa di ba? Yun naman sasabi nila, di ba? Pag nahampay sila, magsisilbi kami sa'yo, mga ganito, di ba? Ganito, lahat ng klaseng pangako, aabutin mo sa mga hinayupak na yan. Di ba? Gagalit sa akin si Atty. Clear. Ayaw niya ng mga ad hominem, di ba? Anyway, yun yan. Let the people decide. Si Erap nga pala nung nagkakagulo na. Di ba, nanalo yung not to open the second envelope sa Jose Pidal o Jose Velarde account na yan, Lumabas si Erap sa television. Pumapayag na buksan ang envelope na yan. Wala na. Wala na. Magulo na. At hindi na naawat. Di ba? Kung sa kasalanan lang ni Erap, kukumpara mo sa kasalanan nitong mga Duterte, putres. Kung tatabunan mo yung kasalanan ni Erap sa kasalanan na itong mga Duterte na ito, baka hindi mo na makita yung kasalanan ni Erap Pero nakumbik si Erap sa plunder, Kaya nga yun ang inalabas sa kanya ni Alfredo Lim, nung tumatakbo siyang mayor. Mantakin mo, convicted, nakatakbong mayor, bakit? Pinardo ni Gloria Macapagal diba? Nakabalik siya sa pwesto, naging mayor siya ng Maynila, diba? Ganun yun. Tinalo niya si Alfredo Lim. Diba? Ang panlaban naman ni Erap kay Alfredo Lim, ikaw drug war ka ng drug war. Yung anak mo pala, isa sa pinakamabigat na pusher. Diba? Nahuli anak ni Alfredo Lim. Bypass operation, tiklong-tiklo. Isang linggo lang yata sasalita pa si Alfredo Lim. Hindi ako makikialam dyan. Buntot mo, dala mo. Sasabihan ko na yan. Sabi niya, the rest is history. Laya din yung anak ni Alfredo Lim. Diba? Ganun yun, mga alam mo. Tama si Atty. Luke Espiritu Mahirap mong anuhin itong mga nasa politika na to, lalo-lalo na yung mga ganyang klaseng dynasty ng mga malakas ang koneksyon. Mahirapan ka dyan. Anyway, ito na nga. Kung ano-anong impeachment na to, balik na tayo rito sa impeachment na to. Sama nyo na lang yan.
Let the people decide kung gusto na ng taong i-impeach si Sara Duterte. Huwag na marami pang ketche-borete dyan sa Senate na yan. Laging mangyayari riyan eh. Oh, proven naman yan eh. Di ba? Nung kay Erap, nanalo pa si Erap, not to open the second envelope, lumabas na yung mga natalo senador. Nangyari? Tao rin na nagdesisyon. Di ba? Na si Erap mapatalsik. Di ba? Ganun yun eh. Kaya para sa akin, wala yung impeachment na yan eh. Tsaka paano mo nga, sige nga, pinapanood ko kanina si mga friend, si Franklin Drilon, sabi niya. Ito mga senator na magiging judge to, sabi nga nito si Chis Escudero pa eh. Nagkakambas pa raw sila doon sa tatahin ng mga robe eh. Nasusuotin ng mga judges. Tangin. Sabi ni Franklin Drilon, iba naman kasi kayang yung impeachment sa Senado, yung trial sa Senado na yan karamihan naman dyan, di naman abogado, pero magiging judge. Mantakin mo yun, anong klaseng, sipin mo yun, no? Judge ka, hindi ka naman naging abogado, tapos magiging judge ka, putik yan, kaya puta. Dapat talaga yung putres na Senado na yan, mambabatas, puro nakakaintindi sa batas, at as possible, mga talagang matitinding abogado ang tatakbo dyan. Tapos si Kimo, andiyan dyan, dadating si Bum Tarat-Tarat, si Kibuloy, sino pa? Tulpo. Ang gugulo lang yan mga dyan, isipin mo yan. Dito Lapid, Manny Pacquiao, puta yung Senado yan, paano mangyayari yan? Karnabal ang labas niyan, totoo. Di nga. Let the people decide na lang. Sama nyo na yan sa balota. Na pag tao ang tao, isama nyo, panghuli na. Sa printing ng ballots, yes or no lang. Tanong, gusto nyo pa bang gusto nyo ma-impeach si Sara o hindi? Yes or no? Di ba? Tapos, sama nyo sa bilangan. Tapos na. Hindi na yung maraming Total, yan namang mangyayari sa Senado na yan eh. Hindi pa rin siguradong magiging guilty yan eh. Bakit? Numbers game nga yan eh. Saka political yan eh. Sige nga. Tuloy man ni Chis Escudero yan ngayon. Hindi mo ba alam si Chis Escudero, pag ganito si Chis Escudero mukhang tamang duda na ako rin dito eh. Baka Sara Duterte pa rin ito eh. Kaya ayaw niya gumalaw eh. Susundin lang niya yung batas na forthwith bilang Senate President. Pero ganyan ang ginagawa niya. Sinisisi niya yung Kongreso. Bakit? Kayong taas nga, mga ganon eh. Di ba? Kinumpara niya pa kay Hesus Kristo. Ano yan? Susundin lang batas eh. Tsaka marami man nagsasabi na ganito ang dapat mong gawin eh. Kasi nga yung forthwith na sinasabi, yun lang yung kataga na yun eh. Na urgent yan eh. Tsaka yun na nga, ang dami. Tsaka ang daming mangyayari. Sa 5 buwan, Chis Escudero, paano kung wag naman pinahintulot ng Diyos, binangungot si Marcos, hindi na nagising. Sa loob ng 5 buwan. Hindi naman na si Marcos, hindi naman physically fit kung tutuusin mo eh. Di ba? Kasi nga sabi, isa lang daw yata ang niyan eh. Kidney niyan eh, kasi dinonate niya kay Marcos. Sa tatay niya eh. Noon eh. Yun ang balita ha, balita. Sabi, nabalita ko. Isa na lang daw kidney niya. Di ba? May sakit, kumbaga. Hindi siya talaga nakakagaya ng daan. At saka may edad na. Sing edad ko eh. 68 eh. Marami nang nararamdaman yan at this moment. Kulang pa ang pyesa. Di ba? Kaya nga forthwith eh. Sabi, di ba? Madaliin na. Tsaka yan na nga super majority ng Kongreso ang nagbigay na sa Senado. Sana hindi niya na tinanggap. Di ba? Sa kanya nabigay sa amin niya sa June. Tinanggap niya eh. Tinanggap niya, di trabahuhin niyo. Tinanggap niya eh. Trabaho yan eh. Yung ibinigay sa kanila, di ba mga friend? Trabaho yan eh. Dapat nilang trabahuhin. Tapos na sa Kongreso, natapos na nila eh. Tsaka yun nga,
103 votes lang ang kailangan. Ito super na. Sobra-sobra na sa kalahati. Dapat talagang mag-isip ka naman, di ba? Parang nakakahiya namang tablahin itong Kongreso. Ang dami ninyo eh. O, di ba? Although hindi naman sigurado nga lulusot sa inyo yan na makukumbik yan. Conviction niya Sara Duterte sa klase ng Senado. No, di ba? Bato, Bongo, Kimo, Cayetano, Villar. Oh. Hindi mo alam ha? Lito Lapid, Revilla. Oh, si ba? Villar, dalawa na yung Villar eh. Di ba? Yun ba? Tolentino. Yun pa. Oh. Walo lang kailangan ni Jesus Escudero. Acquitted na si si Sara Duterte, di ba? Yun nga lang, napakahirap yan. Kasi putik, garapal yan eh. Oo, garapal yan. Oo. Napakabigat na mga ebidensya na talagang dapat na yung ma-impeach. Na guilty yan. To hold public office, hindi na siya normal eh. Hindi siya normal, hindi siya physically fit. Parang may sayad. Pagmumurahin mo ba naman yung presidente tsaka yung asawa niya, pati yung Speaker of the House. Ano pa? Hindi lang yun. Kumausap ka pa ng papatay. Tapos hindi mo ipaliwalag yung daan-daang milyon na nawawala sa Department of Education at saka dyan sa Office of the Vice President. Mga Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa. Oh. Ha? Pero alam mo mga boss, may alas ito na kaya yung isang alas na hinaano natin mga friend. Alas ni Duterte, ni Sara Duterte, ang Korte Suprema. Ano? BP Duterte naghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang validity. Oh, yung mga pakinggan natin, sandali lang natin. Naghain ng petition for certiorari and prohibition si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Batay sa petisyon, dapat mapawalang bisa ang impeachment complaint laban sa VP na pinirmahan ng mahigit 200 miyembro ng Kamara dahil nilalabag daw nito ang Section 3, Subsection 5 ng Article 11 ng Konstitusyon. Nakasado na hindi maaaring magkaroon ng mahigit isang impeachment proceedings laban sa isang opisyal ng pamahalaan sa isang taon. Para sinasabi ni Sara na mali yung 250 na kongresista sa ginawa nilang pagka-impeach sa kanya. Ha? Oh. Kaya siya nagpapail sa Korte Suprema para mabaliwala. Oh. Taon. Dahil daw dito, dapat tigilan ng Korte Suprema ang pagkilos ng Senado kaugnay rito. Bago nito, naghain ng hiwalay na petisyon ang mga kaalyado ng pamilya Duterte para questionin din ang impeachment. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, agad nila itong aaksyonan dahil nationwide concern daw ang impeachment. Tinawag naman ni House Secretary General Reginald Velasco na moot o wala ng saysay ang petisyon. Nasa archives na kasi ang tatlong naunang impeachment complaint habang naitransmit na sa Senado ang ika-4 na reklamo. Yun lang. Si Velasco, yung mabagal magsalita yun, di ba? Moot na, wala nang saysay yung inihain ni Sara. Ayon kay Velasco, Korte Suprema, pupunta ba si Sara sa Korte Suprema ng ganon-ganon lang? Remember, bago bumaba yung tatay niyan, marami ang in-appoint dyan sa Korte Suprema. Mag-collab na ho tayo mga boss. Jesus Escudero, bakit naman kay Jesucristo mo kinumpara si Sara Duterte? Sana kay Barabas, ha? Kasi si Barabas, nakalaya. Malay mo, makalaya si Sara dahil sa ginagawa mo pagbibitin-bitin nitong impeachment trial nito sa Senado, ha? Di ba? Kaya wag mong kay Jesucristo ikumpara kay Barabas, ha? Kaya bilib ako sa tapang ng Korte Suprema ang ano nila ngayon mga friend, mga Mindanao group daw yun, mga abogado ni Sara, tsaka si Sara mismo. Pinapahinto nila yung impeachment. Puta ragis.
Pinapawalang, nagsumbong sila sa Korte Suprema. Yan ang abangan natin. Abang-abang din yan kung ano magiging galaw ng Korte Suprema. No? Let's keep our fingers crossed. Kalat ni Baya, shout out. Remember, Korte Suprema. Hi, Racy. Sabi ni Kalat ni, sino ba to? Roelio Asuncion, shout out. Beauty talaga si Atty. Claire Carox. Totoo. Ganda siguro niya nung dalaga. Raul Villanado, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless sa inyo. God bless Raul. Raul ulit Alam nila baka masilaban sila ng apoy ni Atty. Claire kaya minabutin nila na medyo tumabi muna. Raul Villanado ulit Magaling si Commodore Tariela. Magaling kahit galit. Oo, diba? So, si Marcoleta, walang ginawa kung di, ewan ko dito. Hindi naman siya membro ron, di ba? Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Yan ang dapat sa lingkod ng bayan. Ewan ko lang kung hindi tumino at umunlad ang bansa. Siyempre, kasama dyan, si BP Lenny. Tama ba, Karox? Siyempre. Raul Villanado ulit. Mabuhay si Atty. Luke. The good spirit, tama ang mga talumpati nito. Ang mga salita ni Atty. Luke ay salita ng matinong taong bayan. Pang senador talaga si Atty. Luke. Pang presidente pa yan, Raul. Klase na yan. Yet Guevara, shout out. Yan dapat isa sa umupo bilang senador, hindi yung dati ng umupo na mga hunyango kung saan ang agos dun sila. Totoo yan, Yet. Joey Tobilea, shout out. Good PM, sir. Si Marcoleta, butata kay Tariela. Traidor talaga si Marcoleta at pinopromote pa ang China. O, diba? Joey ulit, Hanggat andyan si Duterte, magulo ang Pilipinas. Dapat ibigay na si Duterte sa ICC para umusad na Pilipinas. Putik, may balita na naman yata. Ito si Marcos na naman daw yata. Ayaw naman makika-operate. Ewan ko dito. Mukhang nanonood tayo ng pelikula na hindi nagkakatamaan. Suntukan na suntukan pero hindi nagtatamaan. Parang pelikula yung action film, Raul Villanada ulit, Naringgan ba ninyo ng plataforma at programa ang mga kasalukuyang kandidato? Mapadiliman o makasamaan? Wala. Kumbaga sa sa MJ, parang yung team kasamaan at team kadiliman, nagsasapakan sila pero hindi nagtatamaan, pinoprotection na naman ayaw maki-operate pa rin to si Marcos sa ICC, diba? Ano yan? Si Amy Marcos naman, kay Duterte raw siya, pero nakasama siya kay Bongbong. Tangin na yan. Ano yan? Tangin na, nanonood yata tayo ng FPJ. FPJ ba to? Oo. Ang pamagat ang tatanga nyo, naniniwala kayo sa amin. Nanginang yan. Diyos ko. Kawawa si Juan de la Cruz. Sam AJ, Karoke, fentanyl era na tayo ngayon. Kaya puro buwang na mga tao ngayon. Yun nga Librado Ludovico ulit Sang-ayon ako, Karox, na si Tandang Dutay ang pinaka walang kwentang presidente ng bansang Pilipinas. Totoo naman. Federico Mandaco, saludo talaga ako dito kay attorney. Saludo talaga tayo dito kay General Torre. May paninindigan sa tama. Pero yung NBI, heroic nga. Heroic joke lang daw as part of campaign. Si Remulla ganun lang daw talaga si Digong. Lalo siyempre yung mga alagad niya. Joke lang. Pati yung mga senador na pinagbantaan mismo, napapatayin daw. Yan ang masama. Nagiging normal na lang yung mga pagbabanta ng pagpatay. Paano kaya kung ordinaryong mamamayan lang yung nagsalita ng ganon?
pagbabanta. Joke lang din ba sa NBI? Huli nga NBI ha. At halimbawa, baliktarin natin, si Digong, ang pagbantaan na papatayin daw. Ano kaya sasabihin nila? Bato, joke din? Siyempre, papa-aresto ka ni Bato. Joey Tobileo. Sir, tanong ko lang, sa eleksyon ba pwede kayang magdagdag ng isang tanong sa balota kung boto kaya ang mga tao sa anti-political dynasty, yes or yun sana rin, dagdag na rin sana yan, di ba? Pagpipilian para matapos na itong political dynasty, tayo ng mamamayan ang kumilos. Yun! Dapat, di ba, Joey? Sama na rin yung ano. Gusto niyo na bang ma-impeach si Sara o hindi? Yun. Tsaka yan nga, yung tungkol sa political dynasty, tao na rin ang boboto. Tama si Joey. Ba? Joey ulit 15 senador na papatayin. Sana kasama doon si Jinggoy. Merlinda Estrella, welcome to the club. Basta kakamping tayo. Oo naman. Mary Chat, shout out. The dirtiest person in the world, Digong. Joey ulit barahan ng mga Duterte puro butaw. Totoo. David Alin Mendoza, tumpak po kayo, Karox. Paano yung mga karaniwang mamayan kapag nag-joke ng ganyan? Gaya na lang ng kapag nag-bomb joke ka, multa ka na, kulong ka pa. Pero kapag laos na presidente pala ang magsasabi ng ganun, okay lang sa kanila kasi joke lang yun. Talagang one-sided ang batas ng Pilipinas. Tama po si Atty. Luke Espiritu, para sa mamayan lang ang hustisya. Para sa mayayaman lang ang hustisya. Kapag mahirap ka, kulong ka. At kapag minalas-malas ka pa, kung may death penalty, yun pa ang magiging sentensya sa iyo. Totoo yan, David. Federico Mandaculet. Natutuwa na tayo dahil may kagaya si General Torre na Commodore Tariela, mga military officer na tumindig sa katotohanan. Let's pray for them na dumami pa sila. 3J Siopon dito. Kaso, nang gagalaitin naman sa selos si Marcoleta kasi mga tunay na lalaki ang ating General Commodore, hindi iyakin kung konting matapik ng tao ipapatawag agad ni Marcoleta sa Senado. Kala ko nga 3J Siop, babanatan niya si Tony Claire susuot siya sa ilalim ng upuan niya. Ano to? Magkabahay at magka-lupa channel. Welcome to the club. Totoong nagmamahal ito si Luke sa mga Pilipino. Malalaman mo naman sa kanyang ipinaglalaban ay para sa mga mamayang Pilipino. Totoo. Makabahay at makalupa channel. Iboto si Luke Espiritu at Kalodi. Lumalaban para sa pagtaas ng sweldo ng manggagawa. Talagang iboboto naman Kaya lang, yung problema, tayo, ba? Hindi natin sakop yung iba Dito sa atin, meron siguro tayo mga 50,000 more or less. Diba? Chippy 13, welcome to the club. Natulala sila sa kagandahan ni Atty. Claire. Totoo yun. Parley Pulido, sa kaduwagan ni PBBM, gigil na gigil si General Torre kay Digong, lalo na kung lumabas ang arrest sa ICC. Problema, hindi na Makabahay ulit zero vote sa DDS at sa BBM kasi mga maka-DDS ang kanyang mga pinili na senador. Ang matitino ay ang mga LP at akbayan. Vote ML number 6 para kay Laila de Lima at akbayan at Bunyog. Yan ang natin. Shirley J. Zero. Ngayon lang sila yata nakakita ng magandang attorney, Karox. Go, Atty. Luke Espiritu. Banatan mo yung matatandang bastos na yan. Diba? Chippy ulit, Tama. For Senator Atty. Luke, mga kababayan, iboto po natin. Ganyang katalino ang kailangan natin sa Senado. Diba? Ang galing. Bukas ulit. Atty. Luke na naman ang ating tignan ninyo. Walang papel. Tignan nyo kung gaano kabilis. Talagang super talino.
Dapat talaga yung maging presidente. Yan, saka sila Atty. Claire. Oh. Chupista Bonao ulit, oh. Good evening po, kuya. Sa pamilya mo pong mahal. At sa mga kawarriors, bukod sa na-starstruck sila kay Atty. Claire Castro, kaya di nila sila tinanong, si Atty. Claire, baka natakot sila kay Atty. Claire at baka sampalin sila ng katotohanan. Totoo yun. Ha? After kinumpronta dito si Marcoleta, ito si Marcoleta, si Atty. Enzo, kinontent siya ni Atty. Claire Castro. Ang ganda ng pagkakakontent ni Atty. Claire Castro. O, di ba? Imposible namang hindi namunood si Marcoleta kay Atty. Claire Castro. Imposible ka. Ang ganda-ganda ni Atty. Claire. O, di ba? Siguro nanonood ka, kaya na-choppy ka, nakakita mo siya ng personal, no? Ha? Nagbasa si Atty. Claire, biglang, okay, I'm ready for your questions. Wala. Perly Pulido, shout out. Dapat lumabas na ang aresto ng ICC kasi ang mga prodigong senators babaliktad yung pabor, ma-impeach si BP Sara. God works in mysterious ways. Ito yan, Parly. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Bilib din ako dito sa tapang ni Luke Espiritu. Katulad din siya ni Trillanes na hindi natatakot birahin ang mga Duterte. Sana nga lang mag-ingat siya. Yun ang sinasabi ko. Oo. Dapat dobling ingat kayo. Baka ma-persi lapid kayo. Ha? Sama na ho natin sa dasal na sila yung proteksyon ng Panginoon. Yung mga tao na to. Oo. Totoo. Dahil hindi katulad ng Trillanes na may mga alalay. O, alam naman natin, lumaro ang mga Duterte, lalo na si Digong. Kapag may kumalaban ng gusto sa kanila, ay pinatutumba tulad ng nangyari kay Percy Lapid. At marami pang iba. Tama lang ibulgar niya ang mga baho ng mga Duterte, pero sana doble ingat din siya. Totoo yan, Johnny. Ha? Ang problema, Johnny, hindi lang Duterte ang binubulgar nila eh. Pati si Marcos. Oh, kaya yun ang mahigat dun. Baka may puta, wag naman sana. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Napakatapang talaga nitong si Espiritu at may katotohanan ang mga sinasabi nito. At dapat lang sana mahalal ito bilang senador natin. Para mabago ang takbo nitong ating gobyerno na puro korap, kaya palubog ng palubog itong ating bayan. Totoo yan, Elizabeth ulit, oh. Sir Rox, ito namang si General Torre na inireklamo daw niya at kasuhan itong si Duterte, may paninindigan ito na dapat lang matigil na ang pagsasabi na papatayin ang 15 senador at pasasabugin ng Senado. Kakalungkot ang ganito ang sistema ng pananalita nito. At parang sanay na ang mga panatikong Pinoy sa kabastusan nito at kakabilib ang paninindigan nitong si General Torre. Saludo kami sa iyo. O, di ba? Elizabeth Iscari ulit ito. Ito namang si Rimulya, parang baliwala ito sa kanya na ganyan daw magsalita si Digong at parang sanay na daw ang tao. Pati itong si NBI, bahag din ang buntot nito at malamya ang mga sagot o malaki ang takot sa mga Duterte. Hay, paano nga ang dapat at okay lang ba sa babuyin o masanay ang mga Pinoy sa bastusan nilang kung sino ang gustuhin niya? Kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth. Ay nako, sa dami ng pera kasi ng Duterte, puta yan. Ako, karkula ko dyan, trillion ng pera niyan eh. Oo, trillion. Pag sama-samahin yung pera niyan, trillion. Oo. Mundo Cheng, shout out. Masingaya si NBI ni Santiago, tuta rin ni Digong tulad ng Hari sa Davao nung nahuli si Kibuloy. Medyo pumapabor pa kay Kibuloy. Ngayon, baliwala raw yung sinabi ni Digong na 15 senador. Napapatay na lang daw, biro lang daw. Halata ka, Santiago, patay tayo. Yun nga, tinitingnan ko rin ito, Santiago ito eh. Oo. Yung sinampang kay Sara eh, parang may nagsasabing malambot eh. No? Mundo Cheng ulit ito.
Hoy mga kababayan, gising-gising, Look Espiritu ang magpapabago ng batas sa ating bayan at ibasura ang lahat ng mga tuta ni Digong, 3 tulpo, ibasura, Revilla, lapid na makapal. Patay. Magalit na naman tong batang Lumin Trip. Hatang-halata si Cheese na tuta ng mga Duterte. Saksakan pa ng kayabangan kung magsalita. Galit si Hart. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po Sir Rox. Salamat po sa mga update na balita. Ingat po and God bless po. God bless Rodelia. Lisa Cruz, welcome to the club. Iboto po natin yung mga bago naman kasama sina Kiko at Bam. O, diba? Ted, shout out Ted. Ayos, sinampa ni General Digong ng Uterance case. Makakulong man lang si Digong ng 1 buwan. Pwede na rin. Pero malabong makakulong ito. Kamalas-malasan, gagamitin ito ang pera para magpiyansa o ibasura ulit ang kaso. Walang magagawa ganyan. Walang magagawa ganyan ang batas ng Pilipinas. Pili ang kinakasuhan. Totoo yan, Ted. Lisa Cruz ulit, oh. Dynasty at mga trapo ang nagpapahirap sa sambayanan. Kaya doon po tayo sa mga tunay na lumalaban sa kapakanan ng bayan. Totoo. Dapat nga pala, tama si sama na yung pagbutuhan na ng tao yung tungkol sa dynasty na yan. Dapat yung Comelec, pag nakita nila, meron ng tulpo, may nag-a-apply na naman para mag-tulpo na naman, tanggal na, hindi na pwede. Ganun. Nasa Comelec ang power eh. Diba? Kung gusto mahinto yung political, yung dynasty na yan, nasa Comelec. Isang politiko lang sa isang pamilya. Mahirap ba yun? Ang lagay pa paano ba lagay, ha? Tsaka pag may mga kaso hindi na tinatanggap, yung Comelec, ng pating eh. Mag-apply kang basurero, tayo na kailangan high school graduate ka pa yata eh. Ha? Apolonio Cristobal, shout out, watching from Saskatchewan, Canada. Shout out. Ted, dapat tanggalin sa NBI si Santiago. Hindi ginagamit ang tamang batas. Okay lang sa kanya ang pagbibiro ni Duterte na dapat pumatay 15 senador para manalo sila. Ngunit ang pagbibigay ni Kibuloy sa kanya ng pera ay ayos lang. Hindi daw ito biro. Marami naman daw mabibili noon para sa kanya. Mabait daw si Pacquiao. Putik yan. Hindi naman yun yung nilagyan eh. Yung si ba yun? Alpon ba yun? Yung head ng NBA sa Davao. Kalat ni Baya ulit to. Good morning Kasani. Purgahin mo ng mga masasamang espiritu Kasani. Kung medyo mahirap, magpatulong ka kay paring Estong at kay paring Jaguar. Hala, bira, patay tayo dyan. Buhay pa ba yung mga hype na yan? Si Estong sa si Jaguar? God bless your family. God bless Kalat ni Ted, Masyado pinoproblema ni Marcoleta ang West Philippine Sea. Wala daw West Philippine Sea, pero merong South China Sea. Marcoleta, kung ayaw mong kilalanin ang West Philippine Sea ng Pilipinas, gumawa ka ng sarili mong sea. Baka gusto mong masipa sa mukha para kang makaintindi ka. Yan si Marcoleta, Roberto Flores, welcome to the club. Tulungan natin yung mga leader na may value, diba? Emily Capistrano, shout out, watching from San Jose, California. Welcome to the club. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Evans Calona, shout out. Habing Team Tia Delio. Si Rox, bago po ako magbulalas ng mga hinagpis po ni Udas, Impong Basyang Team Tia Deli po ay bumabati po muna ng mingiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. At sa topic mo po today, Sir Rox, masasabi ko po, milagro po talaga ni Lord ang kailangan natin. Yun nga. Para ang mga halimaw po, na parang mga ati-atihan, na nagkalat kung saang-saang sulok, at patuloy pong sumasamba sa kanilang sobrang huwad na Panginoon. Di ko po talaga alam, Sir Rox.
kung saan po talaga kumukuha ng kapal ng muka at tibay na sikmura. Mga yawang mga pinutukan ng lintik. Ano po Talagang grabe po tatapang ng apog ng mga hinayupak na buwisit po mait ulit Deli. Nakakabaliktad po talaga sila ng sikmura, pero kasi si Rox, di naman po mamayagpag yung mga Judas Iscariote na yan. Kung meron po tayong mga kababayan na sama-samang lumalaban at naninindigan para po sa tuwid at tama. Wala nga ganun. Di po dapat ng mga Judas po ng bayan, di po kinakandili at di po pinapayagang maghasik na lang po ng lagim sa ating pong bayan at mga kababayan. Wag na pong iboto at paupuin ulit ang mga buhaya pag paulit-ulit lang ang pagiging tanga. Ang dusa ay hirap. Ang dusa at hirap, di ka lang nag-iisa, buwisit ka. Damay-damay lahat sa hirap at dusa. Tia Delica, buti nga ikaw, wala ka dito Di ka na naman nag-isip na pesting yawa ka. Matatamis na dila at pangako nila agad nagpauto. At napaniwala ka, eto tayo ngayon, puro kanganga, kalam ng sikmura, kanino aasa, mga binoto mo, halang ang bituka, pag napaupo na, lahat may amnesia. Mga kapatid, para nyo na pong awa, bawal na po sana ang marupok. Yun lang po ang pag-asa na meron tayo. Nag-iisa po nating boto. Totoo yan, huwag pong ipatangay sa agos na mga halang ang bituka at kaluluwa. Nasa Diyos po ang awa, nasa atin po ang gawa. Tama ka dyan, Tia Deli. Kaso nga po, pag nandyan na yung tatakutin sila ng mga dynasty, bigyan sila pera. Emily Capistrano, shout out. Sinira talaga ni Duterte Pilipinas. Gising mga kababayan, kung mahal natin ang ating bansa, God bless the Philippines. Totoo yan. Yan pa yung isa Yung God bless the Philippines na sinabi ni Sarah, puta, matalinghaga yun mga friend. Puta na. Nakakatakot yun. Sabi niya, di ba? Pag na-impeach siya, God bless the Philippines. Puta. Na-impeach na nga siya. Yung guilty verdict na lang sa Senado. Jane L, shout out sa Rox. Ang galing Atty. Claire, dignified na dignified, hindi mo matatakot. Ang ganda ng aura. Totoo. Jane L ulit. Si Marcoleta naman, parang ewan. Gusto niya itama ni Commodore Tariela yung mga haka-haka ng mga vloggers na nagsasabing traitor siya. Opinion yung ng mga tao dahil sa sinabi niya about West Philippine Sea. Bakit naman gagawin ni Commodore? Walang obligasyon si Commodore to do it's just to clean the name of Marcoleta. Jane L. ulit. Si Rox, walang sinabi si Commodore Tariela na traitor si Marcoleta. Ang mga vlogger ang nagsabi. Bakit hindi si Marcoleta ang mag-correct sa mga vlogger? Ako diyan. Sabihin niya na hindi siya sinabihan ni Commodore Tariela ng traidor. Isa't kalahating ring ewan itong si Marcoleta. Oo, totoo. Mike, Michael Edwin, shout out my friend. Sang-ayon ako, pwede pang presidente itong si Espiritu na ito. Proud subscriber here. Oo. Mike ulit Keep doing what you are doing, Karox. Huwag kang mamundok. Better to be pogi than pogo. Madadagdagang ka ng warriors in time. God bless. Yung nag-reply. Patay tayo dyan. 3J show po. Tawta, si Rox. Ano yung pogo? Pogi. Di ako sigurado dyan. Pag nag-iba ka ng content, si Rox, uumbagin kita. Dalawa kami ni Cecil, uumbag sa'yo. Peace. Di ko tuloy napakita yung mga friend Yung gusto kong gayahin, putik yan,
Grabe. Ang haba kasi itong vlog natin ito eh. Masaya kasi. Jun Lagon, my friend, shoutout. Hello, Manang Roque. Magaling talaga si Atty. Luke Espiritu. Good spirit siya para sa Pilipinas. Pag napapanood ko siya, napapa-stop look and listen ako sa kanyang makatotohanan at matatapang na sagot sa mga interview. Support po natin siya. Totoo yan, friend Jun. Bahala ka dyan sa bulong-bulong ka dyan sa mga miyembro mo, friend. Reynaldo Gonzales, oh. Anyway, hindi naman na kailangan sigurong kung may matino kang pag-iisip, no? At may pagmamahal ka sa bayan, di ba? Hindi na mahirap ang kampanya ngayon, eh, maski wala kang pera. Social media, napapanood ho yan, eh. Milyon ho. Ha? Si Rapi Tulfo nga, tingnan mo, subscriber niya, 28 million na pala mahigit. Oh, kita mo. Diba, mga friend? Kaya hindi na kailangan yung social media helps a lot para ipakita mo. Alam ka naman, iboboto ninyo, mga tungaw kayo. Ayaw nga umati ng debate. Pero hindi ko maintindihan kung bakit dapat subalit, ngunit anak ng puta na pagdating sa survey. Nangyan. Survey. Dapat tanggalin ito survey na ito eh. Pampagulo eh. Reynaldo Gonzales, oh. Alaba si Rox, nagtanong kay Atty. Claire. Ako, magtatanong kay Atty. May driver bodyguard ka na ba? Apply ako. Visit ka. Baka meron na yan, Reynaldo. Ikaw, Reynaldo Gonzales ulit. Yan si Atty. Luke, palaban. Diretsahan, ala ng kemi-kemi pa. Durog ang mga kawatan. Totoo yan, Reynaldo. 3J Shop ulit, oh. Si Marcoleta, napaka-onion skin. Di dapat siya sa politika kung konting marinig niya ng banat sa kanya, patatawag na niya agad sa Senado. Gusto niyang idepensa siya ni Commodore Tariela, sinabihan niyang mangmang si Commodore. Sabi tuloy ni Commodore, bakit kita ipagtatanggol sa mga vlogger? Sabi mo, mangmang ako. Mangmang pala si Commodore. Itong si Marcoleta, puro ad hominem. Totoo yan. Kala ko nga, babanat siya kay Atty. Claire, patay siya. Kasi after na kinompronta niya si Atty. Enzo doon sa, nung pinatawag si Atty. Enzo, binalikan siya ni Atty. Claire, oh. Ay, Atty. Claire. Ingat po. 3J Shop ulit, oh. Ay, ang galing ni Atty. Claire kanina, sabi niya naman. Si Kuman, an aura ng abogada ng bayan. Sayang di siya tinanong ni Marcoleta. Marcoliti, kundi tiyak na mga mote si Marcoleta. Totoo yan, Tingin-tingin si Marcoleta, Hindi daw si Marcoleta, Tingin-tingin niya kay Atty. Claire, Panakaw-nakaw tingin siya, sulyap-sulyap. Pasulyap-sulyap. Ted, natakot daw si McCoy. Ito, sa sinabi ni Trump na kung sino mang bansa o mamamayan ang makikipagtulungan daw sa ICC ay makakatanggap ng sanksyon mula sa Amerika. Ang penalty, lalo na ang mga opisyales ng ICC at lahat ng nagtatrabaho doon ay di bibigyan ng visa kung gusto nung mag-abroad sa US. At kung may ari-arian sila sa US o bank account, ay matetenga. Kaya sa takot siguro ni BBM, hiniling sa ICC na ibalik daw sa Pilipinas ang mga ebidensya laban kay Digong Nyo. Kung gusto daw ng ICC makatulong sa takot, kung gusto daw ng ICC na makatulong sa takot siguro ni BBM na ma-freeze ang ari-arian nila at bank account. Kaya bumaliktad ang lahat. Kawawang BBM. Paano si Sara Lustay? Presidente na ba sa 2028? Paano ka? Patay ka kay Sara. Hina mo Sa Google nyo po mababasa ang pahayag ni Soljen, Guevara at Trump. Alay sa buhay niya. Utik yan. Annalyn Plotena.
Welcome to the club. Annalyn Plotena. Correct, walang kwenta talaga itong si Duterte, di ba? Annalyn ulit, oh. Kandidato ni Atty. Enzo. Ha? Kandidato ni Atty. Enzo si Atty. Luke Espiritu, kaya botohin po namin siya. Oh, di ba? Marilu Pabianak, shout out ha. Good afternoon po muli tayo at sa mga ka-warriors. Bakit nga ba yung mga qualified na umupo sa gobyerno may simple lang na buhay? Ang gusto tulad ni Atty. Claire, ni Professor Cielo Magno, Secretary Llamas, ilan lamang sila, puro. Pero yung mga piling magaling at mayayabang like Robin at mga tulpos, sila ang namamayagpag. Nawa nga po talagang makalusot si Atty. Luke. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Castro. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Alas 6 na naman dito. Nakaisang oras tayo mga pre. No? Ano masasabi niyo kay Chis Escudero? Bagay ba sa kanya ang maging si Pilato? Chis, kay Barabas may kukumpara si Sara ha? Huwag kay Panginoong Jesus. Ha? Katoliko ka naman, di ba? Hanggang bukas po muli mga boss. God bless. Good night, dasal. Oo, wala po tayong makakapitan kung hindi ang Panginoon dito sa sitwasyon na to. Wala. Sana nga hindi maging alas ni Sara Duterte ang Korte Suprema.